Niloko lang ang Pilipinas sa pakikipagsundo ng China sa ating bansa na di umano'y pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea upang hindi umabot sa malaking digmaan. Kung ating matatandaan, nakipag-usap ang China sa Pilipinas sa pamamagitan ng BCM o Bilateral Consultation Mechanism noong July 2 taong kasalukuyan. Sa pamamagitan ng diplomatikong pag-uusap na hangaring mapawi ang tumataas na tensyon sa South China Sea o West Philippine Sea, nagpulong sa Maynila ang mga senior diplomats mula sa China at Pilipinas. Naganap ang pag-uusap 2 linggo lamang matapos ang marahas na sagupaan noong June 17 sa pagitan ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy malapit sa pinagtatalunang teritoryo sa Ayungin Shoal. Sa pangyayaring iyon, ang mga barkong Chino ay bumangga at sumakay sa mga bangka ng Pilipinas na naghahatid ng mga supply sa isang outpost ng militar na ikinasugat ng ilang Pilipinong sundalo. Sa pulong ng BCM, sinabi ni Philippine Undersecretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro at pangalawang ministrong panlabas ng China na si Chen Xiaodong ay nagkaroon ng tapat at nakabubuo ng mga talakayan sa sitwasyon sa South China Sea. Ang magkabilang panig ay muling pinagtibay ang kanilang pangako na bawasan ang mga tensyon nang walang pagkiling sa kani-kanilang mga posisyon. Binigyang diin ng Pilipinas na ito ay magiging walang humpay sa pagprotekta sa mga interes nito at pagtataguyod ng soberanya, mga karapatan sa soberanya at jurisdiction sa West Philippine Sea. Hinimok ng China ang Pilipinas na agad na itigil ang mga paglabag at mapanuksong aksyon sa pinagtatalunang karagatan at makipagtulungan sa China upang pamahalaan ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Habang ang dalawang panig ay gumawa ng malaking pag-unlad sa pagbuo ng mga hakbang upang pamahalaan ang sitwasyon sa dagat, sumang-ayon sila na ipagpatuloy ang mga talakayan upang makahanap ng mutual acceptable resolution sa mga issue na ito. Ang pagpupulong na ito ay nagresulta din sa paglagda ng isang Arrangement on Improving Philippines and China Maritime Communication Mechanisms at kasunduan upang pag-usapan ang karagdagang maritime cooperation sa pagitan ng kanilang mga autoridad sa Coast Guard. Parehong ipinahayag ng China at Pilipinas na ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea or West Philippine Sea ay para sa kanilang kapwa-interes. Nakatuon sila sa iba pang mga solusyon upang mapanatili ang positibong kaayusan sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang BCM ay itinatag noong 2016 sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping bilang plataporma para talakayin ang mga isyu sa South China Sea. Gayunpaman, lumala ang mga tensyon mula noong huling pulong ng BCM noong Enero taong kasalukuyan. Matapos ang Bilateral Consultation Mechanism noong July 2, namataan ang monster ship ng China Coast Guard sa Escoda Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, plano di umanong takutin ng China ang mga sakay ng barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa upang umalis. Ang monster ship ng China ay mas malaki pa sa BRP Teresa Magbanwa na kapag binangga nito ang barko ng ating Philippine Coast Guard ay siguradong mawawasak ito. At mas lalo pang nagkagulo ang sitwasyon ngayon dahil uminit na ang palitan ng radio challenge ng CCG at Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. 2 araw nang nakaangkla sa Escoda Shoal ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard malapit sa BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng layon ng CCG na ma-intimidate o takutin ang mga sakay ng BRP Teresa Magbanwa na lampas kalahati lang ang laki kumpara sa barko ng China. Ilang araw na rin ang palitan ng radio challenges ng 2 barko. China Coast Guard 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over. Philippine Coast Guard, this is China Coast Guard 5901. Your vessel sailing in this area is illegal. Please leave this area immediately. Walang takot na pinapaalis ng China Coast Guard ang ating mga tropa na nagbabantay sa mga teritoryong nasasakupan ng Pilipinas upang tuluyan nilang makuha ang mga karagatang ito.
dahil mahina rin ang tingin ng China sa Pilipinas, kaya hindi sila nagdadalawang isip na harasin at itaboy tayo sa sarili nating karagatan. The monster ship was deployed in Escoda Shoal is to intimidate ang ating 9701. Alam naman natin na for more than 60 days na, almost more than 2 months, no? Na nasustain ng Teresa Magbanwa ang presence niya rito sa Escoda Shoal. Ang pagtatalo sa West Philippine Sea ay isang aspeto lamang ng mas malawak na kampanya ng China na kontrolin ang mga mapagkukunan sa loob ng Pilipinas. Ang mga ambisyon ng China sa Pilipinas ay lumampas pa sa West Philippine Sea sa paghahangad na kontrolin ang likas na yaman ng bansa. Ang Beijing ay nagbabanta sa soberanya ng Pilipinas at sa kapakanan ng mga mamamayan nito. Dapat kumilos ang internasyonal na komunidad upang matugunan ang isyong ito at suportahan ang Pilipinas sa pagtatanggol sa mga karapatan at interes nito, hindi lamang para sa Pilipinas kundi para sa buong rehiyon at pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Dahil ngayon, unti-unti nang pinapasok ng China ang Pilipinas sa pamamagitan ng pang-iimpluwensya nito sa iba't ibang sektor ng bansa tulad ng edukasyon, lokal na pamahalaan, negosyo at pati na rin sa media ay pinapasok na ng China. Malaking porsyento na ng Pilipinas ang halos gustong makuha at kontrolin ng China ngayon. Kaya dapat maging mapagbantay ang ating gobyerno upang masugpo ang mga masasamang aktibidad ng China sa ating bansa. Dahil hindi pa rin nakikinig ang China sa Pilipinas at bilang tugon sa tumitinding sitwasyon, pinapataas ng Administrasyong Marcos ang paghahanda ng militar at pagkuha ng mga missile mula sa US at India. Ang Pilipinas ay naghahanap din ng malaking bahagi ng iminungkahing pakete ng tulong militar ng US. Ang mga hakbang na ito mula sa gobyerno ng Pilipinas ay binibigyang diin ang kabigatan ng sitwasyon at ang kapasiyahan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya at integridad ng teritoryo sa harap ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Samantala, ang pinagtatalunang issue ay tinalakay din sa isang mahalagang pagpupulong sa pagitan ng kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Lloyd Austin at ng kanyang katapat na Chino na si Dong Jun. Sinabihan ni Austin ang China na tigilan na ang panghihimasok nito sa mga karagatan ng Pilipinas dahil malaking gulo lang ang ibibigay nito sa pagitan ng Pilipinas at China. At hindi tatalikuran ng Amerika ang bansang Pilipinas kung magkakaroon ng digmaan. Dagdag pa ni Austin, sinisira lang ng China ang pandaigdigang ekonomiya dahil sa mga masasama nitong layunin at kapag ito'y lumalapan ng husto ay posibleng humantong pa ito sa World War III sa mundo. Dahil maraming bansa ang tutulong sa Pilipinas at kung magkaganon, maraming bansa na rin ang kaaway ng China. Pinapakita lang ng China na sila ay sinungaling at walang kwentang kausap tungkol sa bilateral consultation mechanism na kanilang pinag-usapan sa Pilipinas kamakailan na pahupain ang tensyon sa karagatan ng West Philippine Sea. Dahil ngayon ay mas lumala pa ito dahil monster ship na ng China Coast Guard ang kanila ginagamit upang matakot ang mga Filipinong sundalo na nagbabantay sa ating mga soberanya. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay po ang bansang Pilipinas.